maghiwalay for the vision, right? At saka natural answer siya sa Arlott. Kasi hindi ka asali Yes. doon sa mga final slash. So, Game 2 of TNC versus Minana Evos. Nakikita na natin ang team compositions. Minana Evos ngayon ay merong burst damage sa kamay ng Kadita at ng Grok. Meanwhile for TNC Pro Team, magagawa ba nila ulit ang nagawa nila kanina noong game number 1? Let's enter the Land of Dawn. Ano bang ma-expect natin dito sa early game? Well, definitely para din sa early game natin, mauna agad si Brusco AR doon sa mga possible positions. Most likely, ang kailangan niya talagang pigilan dito is either Goyo. Si Goyo talaga. Kasi di ba crucial si Goyo pagdating doon sa kanyang Netherrealm na ultimate. And at the same time, yung difference pagdating doon sa ating junglers, medyo mahirap para dito kay King Kong pagka pumasok basta-basta si Boyet AR. But it depends. It's actually Lord JM on that Joy. Akala ko Joy. Hindi nga, sumisikat siyang jungle pick, pero pwede pa rin namang explain, especially kung mag-vengeance ka. One of the best, actually. Yan ang sinabi natin na kanina. And mahirap kasi makita ng XP lane Martis. Ngayon, meron ditong battle for the Little Wonder. Kalahati lang ang buhay ni Brusco na kanina pa kinukulit si King Kong. Na hanggang yun, wala pa rin orange buff. Buhay pa rin ang orange buff ng TNC. Uy, medyo nakakalugi yun. Pero ngayon, Minana Evos, they're trying to poke down Goyo. Ben thinks, nag-aabang Oh! Flicker combo! First blood dito, Goyong AR. Worth it! Kala natin na Minana Evos magiging mabilis ulit ang kanilang early game. Pero sabi ng TNC, teka lang, baguhin natin. Naaurahan na. Naaurahan na dito ni Bentings. Alam niya na nandun kasi wala din naman ibang pupuntahan. Mobility-wise ng isang Kadita, parang wala din naman siyang flicker. So hindi man siya makakapag-dive out. So kailangan niya abutin para mapigilan na agad. Wala munang rough waves si Goyong AR if ever na magkaroon ng teamfight dito sa turtle objective ng spawn. At nakakaramdam na nga si Bentings. Ito yung tinatawag natin na sixth sense na talagang nararamdaman niya kung nasaan yung mga kailangan niyang tamaan. King Kong almost going for that kill. Pero mukhang turtle muna ang magiging pinakaunang objective for TNC. Sila magsisimula. Brusco hahabol naman. Naka-pry dito ang TNC mahihila sa kanilang side. Pipilitin ni Brusco ang reset. Goyong AR, wala pa siyang ult. Wala pang rough waves. At ngayon makakahabol naman ang Minana sa posisyon. And right now, Minana Evos challenging this turtle pit. Petrify! Combo coming in. Netherrealm, nagamit na nga ni Goyo. Mapapop dito ni Boyet. AR, pero mayroon siyang decimation. Batayin natin. Lord JM. Papalayo na nga. TNC scores the first hurdle. Sobrang ganda dito ng kita na natin yung pinakagusto nga gawin ng TNC with this kind of lineup. Inantay lang nila mag-petrify, wait lang. Oh, Appraiser's Wrath sa ilalim ng kanilang tore. In mid. TNC, at ano ngayon, Shades of TNC Season 9 invadan ni King Kong. Nag-iinit na nga ang TNC at nag-invade pa pagkatapos. Hindi man lang binigyan ng purple buff si Boyet. At mukhang yung pagiging bad boy ni Boyet ngayon ay kinakagat na siya pabalik. 3 minutes in, 2-0 TNC. May 1K na gold lead pa. Parang sinasabi siguro ng TNC, pag ang bad boy, harapan mo din ng bad boy, medyo malalaman natin who's the baddest. So ngayon, yun ang ginagawa ngayon ng TNC. Now, all lanes na pwede napuntahan, pinupuntahan na agad. We really have to take note na nag-elegant gem din kasi si Goyo. So kung hindi pa man niya upgrade yung kanyang equipment, hindi niya kailangan umuwi from time to time. Wait lang. Ngayon ang ganti ng Minana Evos. Bentings, ang kanilang unang kill. Ngayon si Boyet sa barulis. Nanaawan ng small camp si King Kong. Pero ito na, Innocent. Boyet? MI forward, mataton. Boyet AR, napakabang. Innocent gets the kill. TNC, ang bilis ng karma. Akala ko 1-4-0 na pero nakaganti pa ang TNC. Talagang pinipilit nila ang mga opportunities kapag nakakita pa sila. Ultra fast gameplay na nagmumula sa TNC at ang ganda ng pinakita nila doon. Ang layo sa nangyari sa game number 1 at ngayon Minana Evos naghahanap ng pwede nilang gawin para makabawi ng bahagya. Oo, kasi yung pwesto lang ngayon na parang medyo nahihirapan din si Brusco AR kung saan ba talaga siya pupwesto. Kasi si King Kong, zone out lang. Diba? Hindi, no intention actually of killing Brusco AR. Ayun na. Eto na. Kanina kasi parang plus 100. Sinisimulan na niya, no? Kaso kanina yung na plus 100 natin, umabot ng 1,000 at sa talo. Umapaw kasi. Nag-overflow na. Nag-overflow. Lamang-lamang pa ng 1,000 yun. Sobrang dami nun. Oo, 11K pa yun, yung plus 100 niya. Pero ito na, Turtle, sinimula na ng TNC. May gold lead sila, pero may maganda ring pwesto dito si Brusco. Kaso si steal ba to ng Grok lamang?
Tingnan natin. Nagamit niya na yung Guardian's Barrier. Benting tatalon pero walang CC. Off camera, boy at AR makakaisa kay Hesu. Pero may turtle naman ng TNC. 2 for 2 so far. Up top, pipilitin ba ito ng Minana Evos? Same Sobrang aggressive rotation. ng TNC. Same rotation for TNC. Kinagandahan lang for them is that sila yung nakakuha ng turtle. So, mas maganda pa rin na trade for them. Kasi nakakuha rin naman si... Ayan na si... Again, isa sa mga... Di ba si King Kong, ano tawag sa kanya? King of the Jungle. King of the Jungle. Pero... Di ba? Kita mo naman. Dire-diretso lang. Ganun din naman ginagawa ng Minana Evos ngayon. Wait lang. Klaro lang natin. Yung King Kong na movie, di ba, nasa syudad si yung malaking gorilla? Sa New York. Sa New York. New York. USA yan. New York ko ba? May New York ba sa Cubao? Meron ata. Lagi ko nakikita sa comments eh. Please Hindi confirm. mo alam kung Thank saan you. yan. Oh, paki-confirm na lang. Rich kid kasi. Hindi ako rich kid, man. Mas malapit nga ako sa Las Piñas at $80. Kung alam nyo, ay malayo po yun dito. Pero ngayon, Oh, shoot! Papasok ngayon, wild charge! Mapapunish na nga dito. Mag-ultimate final slash. Boy at AR, papabagsakin dito ng Brusco? King Kong. Brusco with a dunk. King Kong gets double kill. Sa ilalim ng tier 1 na mapabasag na ng TNC. Walang preno ang Phoenix Army. grabe naman. Yung biyaheng tagumpay din nila kahit iba na yung tema. Tuloy-tuloy lang. Dire-diretso lang. Dire-diretso lang. Ghost Walang Rider. biglang liko. Walang preno. Rise from the dead. Oh. Biyahing tagumpay. Oh. Pagkaangat na pagkaangat, biyahe na agad. O, di ba? Kaya na malupit. Tapos nagsimula pa yung eksena doon na parang nasunog yung jeep. Kaya lang naman pala nasunog yung jeep kasi masyadong bumilis. Oo, umapaw. Ay, hindi. Saka ano pala yung apaw. But yeah, for this one, 5-2 ang ating score. 6 minutes. So, balikan natin yung game number 1. Ngayon naman para sa side kasi na Minana, meron pa rin naman silang, di ba, lamang ngayong TNC. Ganon din naman yung game number 1 natin. So, kailangan lang nila maging pasensyoso kasi tingnan natin ngayon KDA ni Doming AR. 0-0-0. Yes, walang kills, pero mas importante, walang deaths. So, pwede pa at kaya pa nila as long as there is a nice wild charge from Brusco AR. Medyo mahirap ngayon kasi hindi na same yung burst nila. Ang burst nila is more on single target talaga to for me. Not at least madami tamaan. Ayun nga eh, parang ilang beses na rin kasi tayong nakakita ng mga wild charge na nagbago ng laro. Pero yun yung mga iskinitang maninipis talaga eh, na napakahirap lumaban against the Grok. But this does look like a free turtle para sa TNC. At ngayon si King Kong, makikita si Brusco, pero wala kasing magagawa ang Minana dito. Ang lalim na naman ng TNC. Ginawa nilang blue yung mapa ng ganun-ganun kabilis lamang. Oy, grabe! Oy, sumasagot! Wait lang. Lumalaban! Ano yun? Yung parang ginawa ni Kobe? Yung ginanon niya, tapos hindi gumalaw si Kobe? Yung ginanon ng bola Pero yun lang. ni Barnes? Tama. Hindi ko alam Oo, yun. alam mo yun eh. Pero okay lang. Panoorin ko. Nakwento lang. Nakwento lang. Did not flinch. Hindi man lang gumalaw Yung ano, dito si Doming. Yung lolo ko ang fan ng NBA eh. Ay, ganun ba? Happy Grandparents Day. Happy Grandparents Day. By the way, totoo po yun. Hindi po kami naglolokohan dito. Kung hindi nyo pa po nababate, mga lolo't lola nyo, batiin nyo na kasi magpapasayan na dito! Plus the combo from Bentings, Brusco. Petrify. King Kong sabi niya, hindi pa. Gilang, tuloy-tuloy! Appraiser's Wrath! Linunod ang sirena. At ngayon, patuloy na naman. NC, ramdam na ramdam ang 4K gold lead. Naku, ito na yung sinasabi natin, medyo kulang sa burst. Ang Minana Evos, napakadaming ginamit ng mga skills doon. Hindi pa tapos. Tatalo na naman si Bentings. After that Netherrealm, Innocent magpupush lamang. TNC, ramdam na nila. Nag-iinit. Pa-approach na ng 5K gold lead. Oh! Lord JM, Innocent na isa pa. Walang vengeance si Idol. Usually kasi kapag blinaging duet ka, ang sagot mo doon vengeance. Kaso napindot na niya. Tapos nung nakita ni Innocent na napindot na yung vengeance, pumasok na sabi niya, my turn! My turn moment na rin. Talaga, para kay Innocent, that's another kill. Not so innocent anymore. Who's the bad boy? Ready na siya para sa mature roles. Ready Tuloy-tuloy lang. Grabe! Ito yung nakikita mo yung bida na si Innocent eh. Oo. 3-0-3. And sobrang bilis na ng burst ng club, Ano to? nakakainis. Kung sa soap opera, Ano? Revenge Arc. Oo. Ito na yung Act 3. Act 3. Dati, linggo lang ng hapon mo siya mapapanood. Ngayon, gabi ng Friday. Prime time. Oo. Prime time. Pero again, para dito sa side ng Minana Evos, yes, there was an initiative for them to go for a play. Kaso kasi, nagamit yung Petrify ni Goyong AR during that moment. Brusco AR, nagamit yung Flicker din. So medyo kailangan muna na i-weigh if it's worth it pagkukuha. Pero mas worth it syempre para sa TNC. This is the Lord.
And 9 minutes in, unang Lord ng laro, unang tatlong turtle, TNC with a complete game na talagang kitang-kita na ang dami nilang natutunan ng game number 1. Leo, papasok dito sa Lord March na to, parang ano pa bang pwedeng gawin ng Minana para maka-defense? Defense. Defense. Okay, gagayahin ng Minana yung ginawa ng TNC ng Game 1. Pipick off muna sila. Tatanggapin nila na siguro for the next 4-5 minutes, pick off lang tayo. So, kailangan nilang umasa sa pick off. So, partly nun, kailangan magkamali ng TNC. Oo. Kaso paano sila magkakamali? Hindi, pwede sila magkamali kapag napasobra sa flicker si Kyrie. Oo. O kaya si Bentings, hindi na natin mamukaan kasi pero mukhang ang mid lane ng unang target ng Phoenix Army. Final stash pero hindi na tinuloy. Pwede na. Kamuntikan na. Pwede na. Nakabutas naman. Check lang, check lang. Check lang, mic check lang kung okay pa ang mga tao. Pero ang napakaganda na para sa TNC kasi di ba usually pag first lord gusto mo parang zone out mo lang, parang bonus na makakuha ka Oo. ng inhibitor turret. Oh wait, siguro DR ka, muntiga na. Teka lang, tuloy ito Technical knockout yun kasi pinauwi nila. Bentings, tatalon at mabubutas na ang top lane. Isa na lang natitirang inhibitor ng Minana Evos. Pwede silang lumipat sa may bandang ibaba pero Hesu with a play! Final slash naging final response na nga ni Lord Pero sa minion. JM AR. Netherrealm dito nagamit na ni Goyo. Nag-aantay na lang sila ng minion wave sa may baba. King Kong, only TP. Ayan na, ginalit kasi si King Kong. Plus 5,000. Play. Plus Medyo, 5,000 agad. Medyo mahirap mag-clear ng minion wave though para din sa Minana Evos. Oh, isa na namang Tyrant's Revenge. Brusco AR, mag-heal muna siya. Minion wave, papasok na mid, top at bottom. Hesu, nagharap na isa. Doming pa ang nahanap pero mukhang yan na ata ang katapusan ng push ng TNC. 10k gold lead ang meron ng Phoenix Army ngayon at hihintayin nila ang Luminous Lord at kakalbuhin pa ang base. Ano? Ang jungle ng Minana. Okay, Evos. at some point, parang isa-isa silang nagkakaroon ng maturing arc. Kanina, si King Kong. Yeah. Tapos recently lang si Innocent. Innocent. Ngayon, si Hesu naman. Pero, guys, teka. Ay, Oh, magaling na siya chopsticks Oh, bigla. ito No? optics. Maganda na. Taga ba yun? Ewan ko, parang chopsticks na iisip ko. Baka kagutom lang ko. Anyway, 9 to score natin guys. 12 minutes. So again, for Minana Evos, ang crucial lang for them is hirap sila mag-clear ng minion wave. Single target yung, I mean, hindi kagaya nung sa Claude na yung AOE talaga, air effect nung Blazing Duet. Even yung Kadita dito, parang gagamitin mo ba yung rough waves mo just to clear the minion wave. Plus 10k. Nabilang ko. Total. Total. Grabe, ang galing na rin natin mag-mat dito, no? Pero hindi natin kailangan mag-mat para malaman na yung Divine Glaive dito kay Lord JM will be crucial in trying to secure or mount a comeback against TNC in the upcoming Lord. Okay, so totoo lang, mabilis naman din nang buubos ng Minana Evos yung extra HP nung Netherrealm ni Goyo. So that's good news. Bad news is, isang ult lang yun eh. And isang hero lang yun na nan-neutralize nila. Ramdam na ramdam dito yung 8k gold lead ng TNC. Nagsascramble ang Minana Evos. King Kong, kinokontrol niya ang Lord. This is a Lord's dance. And gusto niya, medyo tight, medyo close. Tinan mo, may pagbebait yan eh. May pagbebait yan eh. Ang tanong dito ay matagal ba ang Lord Dance na to? Kanina nakikita tayo ng mga 3 to 4 minutes pero Hesu ngayon, lumalangoy mag-isa with that conceal. Pero tignan mo, may masamang balot yung tatlo. Naku. Parang iniwan nila yung si King Kong tsaka si Hesu tapos may masamang balak yung tatlong. Pero parang ano muna. Ano na? Setup. Parodan natin ito eh. Napanood natin ito eh. Parang si Innocent Cutie ay sumusubok may gawing backdoor play sa Panibagong ano na naman to. Teka. Pero- Hindi, Pero natuto na- naura ha. natuto na yun. Naramdaman. Alam na ng Minana, nangyari na sa kanila yan. Oo, nakita na nila. Oh, tumula na si Bentings ha. Op! Practice lang. Practice lang. Alright, save. Minana Evos. Playing with Cyclone Eye? the resource on the map. Papasok dito si Lord JM naghahanap. Patay niya si Innocent. And Brusco AR will steal the Lord. Ito na nga ang bawi ng Minana Evos. Brusco AR, Power of Nature. Mananaap dito si King Kong. At ang full combo ni Brusco. Buhay pa. Naku, Ang naiwan. King of the Jungle. Bentings, buhay pa. King Kong. Kong, pipilitin nyo ba? O ang call ng Minana Evos, wag muna. Hindi ba ito ang nangyari nung Game 1? Si Innocent lang ang namatay at nanakaw pa. Disaster! Ano nangyari? Ang ganda ng pasok ni Lord JM! Deja vu. Oo, parang traumatizing na yung mga Lord teamfight pagka ganito nangyayari. Laging kung sino yung naghahabol, sila yung nakakapag-secure. Pero baliktad, Uvajed. Ubajed. Ano yung pagbinay ubadyan? Deja vu. Deja vu pero baliktad. Baliktad na deja vu. Yeah. Oh, kasi, yeah.
Ang galing, ang galing. At katulad lamang ng Minana Evos ay napakagaling ng pagpasok doon ni Lord JM with the vengeance as well. Naging crucial talaga ang kanyang ginawa doon sa pagpasok sa Lord. With that Lord marching in the bot lane, ano ba ang pwedeng gawin ng TNC dito, Chantel? Actually, for TNC, maganda yung pwesto dito. Kailangan lang talaga makakahuli kahit isa si Bentings. Panggulat lang, not saying na instant makakill sila, pero mapagilan lang sila na pumasok. Mabilis lang nila yan na madedepensan kasi full item na rin dito si Innocent. Huwag lang may mauuntog ulit kay Brusco AR. Which by the way, walang tinamaan si Brusco AR doon, pero sobrang bilis na mga pangyayari kaya bigla na nawala si Innocent. Oo nga, nagulat nga din ako yung damage pala ni Lord JM. Parang ang lala na eh. Napansin na natin kanina yung Divine Drive eh. Nabanggit nga pala ni Yomi. Tapos meron pang Bloody Wings ngayon. So, dagdagan mo na ito yung kung sa magic item, ito na yung pinakamahal. So, complete full item. Masakit na nga, makunat pa. Oo nga, masakit na makunat pa. And si Doming, no, medyo nagtataka ako. Kasi wala pa palang nare-register. Teka, sa buong comeback na yon, walang record sa KD ni Doming. So, zoning Iritel. Yun yung nakakatakot doon. Kasi tahimik lang muna siya. Siya'y tahimik lang sa isa. Pero medyo dulo na tayo. Medyo mid na. Iniiwasan ko nga eh. Iniwasan ko, sorry. Nandito na tayo eh. Nandito na tayo eh. This is MPL Philippines. Sakto, MPL. Di ba? Itigil natin ito. 1 minute bago ang ating next Lord. Hindi pa naman ito ang Evolved Lord. So, ibig sabihin ay still just a Luminous one. Minana Evos ngayon ay sumusubok bumawi pero TNC Pro Team pa rin. Pro Team. Iba po ang TNC Pro Team. Pampalaki ng katawan yun. TNC Pro Team pa rin ang may hawak ng ating gold lead. Ano nga ba ang items na mga nagmamarka dito para sa inyo? Ito yung sinabi natin kanina, actually yung Blood Wings for Lord JM. So akala natin full item na. Pwede pa siyang bumili dito ng Pindotable if ever Winter Transhot pag napalalim siya. Yep. So again, yung passive nito is yung guard. So magkakaroon ka ng shield. So kaya siya pwedeng mas maging aggressive or mas maging confident na pumasok ngayon against TNC because of the Blood Wings. So sakto din na merong Lord. Okay, so ganito yung play ngayon ng Minana Evos. Hindi si Brusco DR mauuna. Si Lord JM ang mauuna. Tapos pipilitin nila sumagot. Counterplay din si Brusco AR. Ang problema dito, bawal magkamali si Lord JM. Yung execution ni Lord JM has to be close to perfect if gusto nilang magkaroon ng magandang chance dito around this Lord area. So, ang papasok na nga siya, looking for Innocent! Oh! Netherrealm! Oh my Napili God! dito pero nahanap ni Lord JM. At ngayon, ang paghihiganti ng api. Goyo very low. Doming AR finally on the board. 1-0, 2-0 the shutdown on King Kong. At nang ganun-ganun lang naabawi ang Minana Evos na wala ang lead ng TNC at dediretso nila ang Lord. 3 putok lang. Oo, nakita mo na wala sa buhay. Bilis! With the electrifying beats. And as you said, Leo, it's Lord secured. Libreng Lord na. Pa-for Minana Evos, well, hindi libre. Kasi ang dami din nilang ginawa para makuha yun ngayon. Men, sinasabi pa lang natin na ang hirap ng gagawin ni Lord JM. Ginawa na niya. Ito, perfect execution. Oo. Doon nakita mo nag-dive na. Akala mo nung una, mag-face check lang. Yung pala papatay, boss. Op! Bentings, nahuli si Doming AR, pero parang may gamit siyang lumang Hasklos na buhay pa si Doming. Biglang balik buhay, no? Lumas. Tama naman, di ba? Yeah. Tama naman. Ganun nga talaga yung Hasko before. But yeah, again, para dito sa Minana Evos, biglang nagbaliktad. Dito sinasabi natin na nakakatakot na hindi pa napapatay. Kanina si Doming AR kasi they have the kit, they have the damage per second. And hindi ko nasilip yung item dito ni Innocent kung paano niya pipigilan yung Brusco? ng damage ni Lord JM. Wait! Teka lang, nakatayo pa yung Torre. Finally, mababakbak dito. Buhay po din siya! Lord, napakababa na. Jesu, nag-flicker in at gagamit ng Innocent! Lord JM, na-shutdown my na. Innocent, buhay pa. Finally, Goyong makalaya pa. May immortality. Doming, mapapapangan niya Brusco! immortality. Double kill para kay Innocent. Doming AR babagsak na 3-4-1 ang palitan. Medyo huli na ang kill doon ni Boyet AR. At biglang comeback pa nga. King Kong ngayon, hindi na ata papauwiin pa si Boyet. Pushing na sa mid lane ang the rest of the Phoenix Army at si Kadita lamang ang makakadepensa sa base. Nakakambak pa nga ata yung nakambakan. Oh, sinong bad boy? Sinong bad boy? Ubuhos ang angas. Ganda. Ang ganda-ganda ng ginawa ni Boyet AR. Bumili siya ng rapid boots kaya hindi siya nahabol. Pero wait lang, parang hindi na yata manetipensan! 2v4
2v4. Napilitan na mag-rough waves. Kiniklear na lang ang minion waves. Wala na si Goyong AR dito. Mapapatay na May rin minion wave! si Boyet. Pero dito pa si Lord JM. Kaya niya ba to? 4 ang kanyang kalaban sa loob ng kanilang base. At hindi pa nga tapos. Lord JM! Mababurst down ni Goyo. Baka Pero si palimigin sa Brusco papalim- na lang. Ang daming minions. Wait lang! May minions sa loob ng base. Oo, may marating din. Nag-back muna si Hesu. But it's still a 2v4 scenario. Makaka-defend ang TNC pero it's a 2v4. Oh my God! Ala si Patayin nyo! Dexter! Patayin nyo yung waves! Patayin nyo yung waves! TNC! With the sweep! And this winning moment is brought to you by